Nagpakawala ng isang big man ng Lakers kay Colin Castleton para kanilang mapapirma si Olivari ng kontrata. Gayunpaman, nasa trade rumors pa rin sila para kumuha ng isang big man. Ngunit mayroon pa naman silang isang big man na sa ngayon ay hindi pa rin nakakatanggap ng go signal galing sa NBA. Yes mga idol, yan ho ay si Christian Coloco na hanggang sa ngayon ay wala pa ring approval galing sa liga para maglaro. Maging sa preseason nga ho, yun ang kanilang hinihintay para kahit papano siya ay makapaglaro at matimpla rin ni Coach JJ Redick kung saan siya magaling, kung sino ang kanyang kagrupo mga idol. Subalit mayroong isang magandang balita para sa mga Lakers fans kung saan inaasahan ng araw ang go signal galing sa NBA ayon pa sa ESPN at malalaman lang daw yan kung magkakaroon na ng opisyal na pag-anunsyo. Yes mga idol, expected very soon ang naka-label para kay Christian Coloco sa kanyang approval na maglaro galing sa liga. Sa ibang balita naman, mayroon ng plano si Coach Steve Kerr kung paano panadilihing fresh sa Stephen Curry at makaiwas sa mga injury. Ayon kay Coach Steve Kerr mga idol, ganoon pa rin kanyang bibigyan ng 32 minutes per game sa Stephen Curry bilang playing time. Noong nakarang season, siya ay nag-average ng 32.7 minutes per game. Pero ngayon, ito ay babawasan ng 0.7 minutes. Wala rin nagbago mga idol, natapyasan lang ng kaunting minuto. Nakadepende pa rin yan mga idol sa kalagayan ng kanilang laban, di ba? Probably mga idol, ginagawa lamang ito ni Coach Steve Kerr para mapanatiling nasa tamang kondisyon sa Stephen Curry at hindi siya mapagod. Yan ho ang pinakamahalaga dyan. Ngayon pa man, hindi rin mamomroblema si Coach Steve Kerr sa mga backup guardia niya dahil marami naman silang mga isasalpak na mga point guard o shooting guard kapag sila ay nalagasan. Samantala, mukhang magsisisi raw ayon sa mga eksperto itong New York Knicks sa kanilang mga pinakawalan para sa Minnesota. Yes mga idol, mukhang magsisisi itong Knicks dahil sila'y nawalan ng isang magaling na shooter kay Donte DiVincenzo. Ito'y marahil yung pumalit kay DiVincenzo at kay Randle sa kanilang kupunan na sina Bridges at Karl Anthony Towns ay nahihirapan sa tres. Batay nga ho sa preseason stats, itong si Karl Anthony Towns ay mayroong 17% lamang sa 3-point line, samantalang itong si Bridges 11% lamang. Well, kay Bridges, masyado siyang nahihirapan dahil yan sa kanyang panibagong bitaw na pinapractice pa lamang niya. Kitang-kita naman kung paano siya nahirapan, kung saan sa preseason, 2 lamang ang kanyang naipukol sa 29 3-pointers na kanyang pinakawalan. Samantalang si DiVincenzo sa Minnesota, hindi pa rin kinakalawang ganoon pa rin. 39% ang kanyang shooting sa 3-point line. Yan lang muna sa ngayon ang ating mga balitang basketball, and as always, thank you for watching.